Hi, welcome back part 10. Sa buhay ni Mylene, and then after part 10, siguro magre-rest muna tayo ng konti about Mylene and thinking maybe we'll do Russell. Okay lang? Okay, may Bisaya tayong kasama dito. Oh. Yeah! Okay, Bisaya. So, okay ka lang? Namiss mo ba kami? Opo. Okay, namiss na daw tayo. Siyempre, namiss ka rin namin. Okay, ito yung mga kasamahan namin sa Maynila na mga sa PB team din, no? Okay. Kaya kami nandito, Nay, Tay. Okay na. Naayos ko na lahat ng kailangan sa Maynila. Hindi nyo ba napanood? Hindi nyo napanood? Oh, okay na yung bahay mo? Okay na yung... Lahat okay na. Pupunta ka doon, titira ka na lang. Hindi na daw imang puyan dito. Imang eskwelahan ako na daw. Okay na. Oh, pupunta mo doon, hihiga ka na lang, tutulog ka. Tapos mag-iiyak ka na lang. Kasi mamimiss niya yung kanyang pamilya. Iiyak ka ba doon? Matay tayo dyan, naghilak-hilak siya doon. So sabi ko nga, kahit umiyak ka doon, wala kaming pakialam. Nasaan na yung marunong? Sabi ko, turuan nyo ito magtagalog eh. Hindi nyo tinalo magtagalog? Sabi ko, turuan nyo magtagalog. Okay, ito, makakilala ko lang siya sa'yo. Okay. Siya si Madam Yula. Okay. Ako ang yan, tutor sa Manila para magtagalog, para dili ko siya ma-out of place ito. Nasa Kasara Bisaya. And then, Wow! magtagalog pa. Imagine may private tutor pa siya. Dapat yung sabihin like, puan opo, kailangan ka sa Manila, magpuan opo, kaya mag-hospital mo na sa Manila. So, kailangan matuto ka na magpuan. So, mga basic na Tagalog, para before siya mag-suit sa yung work, sa yung school, ano Yes. siya idea sa mga Tagalog? Okay, istorya mo sa magulang ni Koan. Ano si mama? Ano si nanay? Ayun. Yun si nanay ko mukha ni Mario. Ayaw mo ka balak ka, kaya ako, Bisaya ako, taga Davao ako gipanganak. So, kini si Mylene, ako ngayon mo niyang tutor dito sa iyang pagstorya o Tagalog. Kay siyempre, di man good na siya prof, di pa na siya mag-busy pa na siya istoryahan eh. Pero halos na siya kauban ni Bisaya na makastorya dito. Kaya yung worry kay, ready na yung daan na, yung balay. Kita mo sa video, apartment, tapos ang iya pong katabi nga balay, gusto ni Sir Paul, teacher pod, tapos buutan dito kay Bawang Soko. Buutan. Ayusin mo yung buutan mo. Ano yung buutan? Mabait. Tapos meron siya anak isa, excited na siya kaya. Kailan sa mo si Ate Mylene? Kasi siya lang sa anak babae. Wala man siya igsuon. Lipay kayo. Excited. Tagal na siya. Okay. So, yung card mo, maibigay kaya yung card nila bago natin yung card niya. Makuha ang card niya. bago mag-start Saan man yung closing? Karong Martes, kung ano yung may card, or kinsa ba ang parents mo siguro yung makuha to. Di pa kuha ang card, nay, kuha yung card sa Martes, kasi lang closing nila, or di naman makuha sa Martes, basta within, o before para makuha niya, Badas Manila. Tsaka moral character. Good moral, ha? kinahanglan naman anak ko naman, form card, tsaka card o kanang good moral, kaya kanang form 137, ang school to school naman na siya, request nga sa school. Ayun. Para tuloy-tuloy na yung pagkaaral mo doon, ha? Okay. Meron ba kayong ilaw dito sa loob, bahay? Wala. O may suga din eh? Wala kayong solar. Okay. Pasok ang solar. Pasok ang suga! Okay. Bigyan namin kayo ng solar na ilaw. Na-out ko lang din. Napakalaking tulong talaga yung
may solar na ganyan. Kasi nung ako'y nasa Pilipinas, nag-uwi ako ng ganyan galing dito. Napakaganda. Binili ko lang ng $30. So, in pesos yun, 5 times 3, 15, like 1,600 pesos. Pero ang ganda ang liwanag. Napakaganda ng quality. At ginamit ko yun doon nilagay ko yun sa bahay kubo namin. And then, nag-order ako sa Shopee ng ganyan. Kasi hindi ko noon, I was trying to get in touch with Pugong Biyahero. Kaya lang walang nasagot sa akin. So, what do you call this? I ordered through Shopee. Nakita ko yung diferensya. Mas malayong maganda dito yung quality niya. Pero napakalaking tulong yan kasi nung nag-brown out, at least, kaya ginagawa namin, yung binilhan ko yung tito ko para sa loob ng bahay ng solar. At kapag natutulog na yung mga tao, kasi gusto nila yung may ilaw, no? So, pinapatay na lahat ng electric lights at yung na lang, yung solar na yan. Malaking tipid yan sa kuryente. Mag-alala kasi magsisikap siya, no? Palakpakan natin si Maylin. Yay! Okay. Sige, bago siya umalis dito, papaalam namin sa inyo. And then, magkakaroon kayo ng pagtitip, yung Despedida. get together, kakain kayo, biging, farewell party, no? Bago siya umalis, budol fight kayo, no? Aday kuan lang. Sa magtapok, pasalamat daw na mula pa po dito. Pananghid. Mga tayo dyan ng baboy ramo. Char. Yun Okay, at syempre, namnamin mo na yung ilang linggo na kasama mo sila. Yung una sulitan ni mong kanadlaw nga kauban mo sila. Pero ay man kabalaka kay kung naa ka dito, nara may wifi. So pwede mo sila matawagan sa imong pamilya. Yun. So pagbalik ko dito ulit, bibilang ko na kayo ng cellphone para makausap mo. Tawagan, no? Okay na, happy kayo ha. Huwag kayong malulungkot. Pag aalis na siya, huwag kayong iiyak kasi mahihirapan yung bata. Pag mulakaw daw si Maylin, ay lang daw mo kaguol, ay lang mo pangila. Para sa inang umat na. Nahilak na si Maylin. Sabay ko na ni Sir kung apo to, birthday Maylin. Pwede siguro pa uwi na ulit. Kung magbakasyon, kung wala sa klase. Wala siya kasi. Bakasyon Naman na sila yung bakasyon. Okay. Huwag kayong iiyak ha. Maylin. Umiyak na ang bata. ano ba yung kanta para kay Maylin? Unsay nilumad ng Kanta. Meron kayong song na lumad. Sige, kanta kayo. Sige. Nilumad. Nilumad. Okay, 1, 2, 3, sing. Sige daw. Okay, thank you. Palapakan natin sila. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga kaayuhan niya na angkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, giyatiman niya ko. Imagine yan. It's like, what do you call this? Iwanan mo ang lugar na inikutan ng buhay mo sa loob ng 15 years at sasama ka sa taong hindi mo kilala at magbabakasakali ka because gusto mong ipaglaban ang iyong pangarap, ang iyong ambisyon na makapagtapos ng pag-aaral at umahon
or mag-improve ang buhay ng iyong pamilya. So, that takes a lot of guts for a 15-year-old to decide something like that. Hindi lahat ng 15 years old kayang mag-decide na iwanan ng family, iwanan ng kinagisnan, lalayo, magbabaka sakali, nasasama sa isang taong hindi kilala, at di niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Pero dahil sa kanyang ambisyon na makatapos, determinasyon, she's so determined na makatapos ng pag-aaral at nagtiwala siya. On the other hand, ganun din yung mag-kudos to the family din tayo kasi talagang nagtiwala din sila kay Sir Paul. Well, kasi nakikita naman nila na si Sir Paul na, di ba, marami na siyang tinulungan diyan sa area na yan. Actually, according to sa mga first episodes, nadaan-daanan lang nila si Mylene all the time, kaya doon nga napansin, no? So, na-develop na rin yung trust. Though, kita mo yung itsura ng tatay lang, nandun yung pinipilit niyang nagpapakatatag. It's tough. Napakahirap yung gagawin na to ni Mylene. Yung pagdesisyon niya na magtiwala sa isang taong halos hindi niya kilala. At ganun din naman kay Sir Paul. Si Sir Paul kasi is parang nakita ko na alam na niya nung pumayag siya or pinakinggan niya ang sabi ng Lord sa kanya na tulungan ang batang ito, tulungan si Mylene, is nakaprogram na. Kita mo naman yung niya ng mga apartment, pagbili ng mga gamit, he thought of everything. Naisip niya ang mga pwedeng kailangan ni Mylene, nabili niya lahat, the very, very basic needs. Pati basurahan, di ba? Pati plant sa loob, halaman sa loob, naisip niya. It's like, kung asawa ko yon, hindi niya maiisip lahat ng mga bagay na yun. So, it's like, kahit hindi ko kilala si Sir Paul, let's say na nagdidepende lang ako sa napapanood ko na kwento ni Mylene, kung ako rin is magtitiwala ko at my age right now. Pero yung to be a 15-year-old, hindi kasi ako ganun katalino no 15 years old ako. So, siguro, I don't know, kung lalayo ako sa kinagisnan ko, kung iwanan ko mga magulang ko, yung safety ba, yung feeling of safety net, yung feeling of cocoon na naging safe ka sa piling ng yung mga magulang, and then suddenly aalis ka at hindi lang sa malapit na kapitbahay o malapit na baryo na mag-jeep ka lang, makakauwi ka na if something is wrong. Hindi, kaya talagang grabe yung yung paghanga ko dito sa batang ito. Like, nandun talaga yung like, come what may, ang parang isip niya, basta importante makatapos siya ng pag-aaral. Grabe, like, isa kang magandang huwaran sa mga kabataan na yung determinasyon mo na mag-aral at makapagtapos. Like, really, saludo ako sa iyo, Mylene. To think na hindi ka naman inano ng magulang mo, like, walang influensya ng parents mo pala, sige, mag-aral ka, anak. Walang ganun Actually, di ba nga, mag-asawa ka na para hindi na kita kayang pakainin. Para hindi ka magutom, anak, mag-asawa ka na. So, walang influence ng parents sa kanya para gustuhin niyang mag-aral, gustuhin niyang magtapos. Talagang nasa kanya yon, like it's her own sarili niyang isip. Kaya talagang believe ako talaga kay Mylene. Remember, when I was 15, I was still like, I don't know what I wanted to do with my life. I didn't know what I wanted to do with my life. Pero si Mylene, ibang-iba. Kaya ngayon, like, it's sad. I feel that she's so sad. But on the other hand, mas matapang yung determinasyon niya. Ang tingan, unsa man ang ibalos sa Diyos.
sa mga kaayuhan. Yeah. Ito yung mga friends niya, relatives niya na kinalakihan niya together. Imagine yan, like, iwanan mo lahat yan. Iwanan mo lahat yan to go to the unknown sa isang lugar, sa isang na hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Like, this is, I hope guys na naiintindihan nyo yung gravity, yung grabe talaga yung, yung intense ng kagustuhan ni Mylene na makatapos makapag-aral. Iiwanan niya itong mga to. Very familiar place, very familiar people to unfamiliar world. Dili kabairan sa tingin mo rawan. Ang kinabuhi ko, ihanat ko kanimo. Nako na malando sa mga na kinabuhi ko karon. Ihalat ko na kini sa Ginoo. Bisan pa sa mga tao na kini sa Ginoo. Bisan pa sa mga araw. Yung po sa Well, I think I would go to part 11 first. Na hanggang makarating siya ng Maynila or Laguna. I think I wanna do that. And then we can start with Russell. Because ayoko kasing panoorin na hindi ako nagre-react. Gusto ko talaga yung original, yung ano talaga, yung first time kong panoorin at habang nagbibideo. But thank you. Please don't forget to hit that notification bell para kapag may lumabas tayo na bagong mga reaction video is agad-agad kayong mano-notify. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.